Ay, ano? Ikaw ang pinakamatanda. Kaya alagaan mo mga kapatid mo, ha? Ay, kinig ka sa akin. Nakikinig ka ba? Ikaw ang ate. Ano ka ba, ate, kuya? Ayan guys, ating mga ducklings. Meron tayong isa dito na ano, parang leader guys. Lagi siyang bumubungad. Ayan, ito ang pinaka-leader nila. The leader of the ducklings. Ayan, siya ang lagi nakabungad. Isa to sa matatanda eh. Ayan, kasi all the rest kasi yung iba ay mga bata pa. Ayan, kasi nga hindi sila sabay-sabay na hatch. Ayan, bumubungad nagpapabida guys, nagpapabida. So ito ang kanilang leader. Ay. Alagaan mo mga kapatid mo, ha. Ayoko nang may mamamatay sa inyo, ha. Ay, makinig ka. Ayan guys, leader yan, leader. Leader yan. Yan, monitor nga kita at susubaybayan ko yung paglaki. Ang bait ang bait guys, kasi yung iba ay takot eh. Pero siya, ayan siya talaga yung bumubungad. Yan, palagi yan. Yan ang bumubungad. Sige, kakain na kayo. Yan. So yan po, 11 pala to guys. Binilang ko ulit. Doon sa last vlog ko, sabi ko 10. Pero 11 pala. Yan. Po ang ating mga ducklings. Okay na. Yan. Yan yung dalawa. Okay na kayo dito. Kasi nagtatampiso sila dito sa kanilang inuman. Kaya basa yung flooring. Ayan. Ayan guys, mga ducklings natin, maganda na rin, lumalaki na rin, bilis lang lumaki. Para silang 45 days, mahipan lang ng hangin eh. Mahipan lang ng hangin. Ang bilis nila lumaki, ang bilis umalsa ng mga katawan nila. Ayan. Ito, gano'n na kumain, Ito yung leader nila. Ayan. So yan, wala po silang ilaw, walang kasamang nanay. Sinasakloban lang po natin sa gabi yan. And then yung mga malalaki, sila po ang nagpapainit sa maliliit. Kasi nagsisiksikan sila nagdidikit-dikit. Ayan. So feeds po sila guys hanggang 2 to 3 weeks. And then 3 weeks, sasanayan na natin sila sa wet feeding darak. And then unti-unting Madre de Agua. And then 1 month ay release na sila dun sa lupa. Kasama ng malalaki. Yan, kasi napansin ko dun sa unang inirelease ko, marunong na kayo makipag-agawan sa malalaki. So pag-release ko ng 1 month, nag-upisa na silang sumama dun sa malalaki. So kung pwede pala yung ganun. So 1 month lang silang nating gagastosan ng medyo malaki-laki. Hindi naman ganun kalaki, pero gagastosan ng feeds. And then pag 1 month ay kung ano yung kinakain na malalaki, kung pwede na rin sa kanila, which is yung darak sa mais at giniling chop Madre de Agua. Yan. Yan sila. Yan, mamaya papakita ko sa inyo yung mga nauna nating inirelease. Yan, pero ito, ayan po yung ating mga future pang-release. Future pang-release. Ayan. Yan, and update po doon sa mga bagong dala natin dito ng sisiyo. Kahapon ko lang po nila to. Yan, ito po yung na-hatch noong September 26. Ayan. Andito yung ibinibid ako dati na sabi ko magandang shamo. Ayun Talisahin pala guys. Ito. Yung sabi ko maganda. Yung sa ako napanood nyo. Ito yung kakapisa pa lang. Finiture ko to. Sabi ko kakaiba yung kulay ng shamo na to. Pero ito. Talisahin pala. Talisahin. Ayan Talisahin nga ba? Correct me if I'm wrong guys. Kung mali ako. Pero talisahin yata ito. Ang tawag dito. Ayan Ayan yung shamo na kakaiba kulay. So ito yung i-grow out natin. Ayan, tignan natin kung gaano siya kaganda talaga paglaki. And then the rest is mga kabir natin. Ayan.
yung mga kabir. Ito Shamu pa rin to guys. Yan, Shamu pa rin to. Yan. Shamu, ano ba to? Mukhang babae to eh. Mukhang babae. Pero to kung talisahin nga ito, lalaki to. Ito. Tatlo pala yung Shamu natin dito guys. Oh. Tatlo. Ito pa isa. Dito. Teka dito. Ayan. Yan, Shamu rin yan. Oh. Mukhang babae rin to. Yan. Ito, lalaki. Ang gaganda na itong mga kabir na to. Itong batch na to guys, ang lalakas kumain. Grabe. Kasi biro nyo, September 26 lang sila na-hatch. Ngayon ay October 12. So, nailipat na kagad sila dito kasi nga, sobrang messy na sila. Hindi na sila po pwede sa bahay. Messy na, lakas dumumi kasi lakas sila kumain. Ayan, ayan sila. Diba? So, mga Shamu, ang gaganda ng katawan. Lalaki talaga. Ayan. So, binabalutan pa natin ang sako yan. Kasi kalilipat lang. At mahangin. So, balutan natin ang sako. Ayan guys, pinulutan natin ang sako. So, ganyan yung tsura nila guys pagka balot ng sako. Ayan o. Lipin natin. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. So, ganyan yung tsura nila pagkabalot ng sako. Maliwanag pa rin kasi yung silong nila ay bukas naman. So maliwanag pa rin sila. Ayan. So importante ay hindi sila matamaan ng malamig na hangin. Ayan. Lalo na kalalagay ka, lilipat lang nila dito. Sanay sila sa bahay na kulob talaga na hindi nahahanginan. Ayan. Ang dami na pala natin sisiw guys. Saka ito pa ito ililipat ko na rin ito mamaya. Ayan, overcrowded na sila dito at malalaki na. Ito ay August 29 na hatch. So more than a month na ito. Kabiro. Yung kabiro yan guys, mga lalaki. Mamaya ipiplex ko yan pagka nailipat ko doon sa mas malaking kulungan. Kasi yun na doon sa malaking kulungan ay ililipat naman natin sa lupa na. Ayan, ito. Guys, ito yung kasama ng nag-aaway na Shamu dati. Ulis na lumaki kung kailan ko lang pinicture to guys. Ayan na, ito yung mga friendship. And then ito yung mga nakabukod. Ayan. Ayan. Ito yung mga matatapang nakabukod. Ang laki na Ano nga rito? Guys, laki na 1 month na to. Kahapon sila nag 1 month, October 11. Ayan October 11 Ayan. So ito for sale na to guys. Ito po sa mga interesado dyan Meron na po tayo mga pang-alis na 1 month old na Shamu. PM lang po kayo kung kayo po ay interesado. Ito po ay cross Dumpo Giant Tanaka. Ayan, Shamu chicken. 1 month old and 1 day. 1 month and 1 day old. Ngayon October 12. Ayan, and then ito yung matatapang pang iba. Yan. Yan. Yan, magpapagawa tayo ng mga additional na kulungan guys at meron uli nag-sponsor sa atin. Yan, maraming salamat kay sir. So magpapagawa tayo uli ng mga may mga division yung ganito. Yung ganito. Gusto ko sana magpagawa ng magpasadya na lang ng screen na kukulamber kaya lang mas malaki magagastos. Ito kasi guys yung mga ito mura lang to. Yan, huwag kayong mag-alala, i-vlog ko naman yan pagka nagpunta tayo sa pagawaan. Nagkakausapin natin yung may-ari kung magkano nila ibibigay sa atin ngayon kasi hindi ko alam ang presyo ngayon. Ayan, so mag-invest tayo sa mga mas maraming ganito na may mga division para may maikukulong natin kasi full blast na po tayo sa Shamu breeding. Ayan, so kailangan ko ng mga kulungan na may mga division na ganito. Yan, para maibubukod natin ng ganyan Yan malaki ng butsyo. Maganda pa talaga pag solong-solo niya yung pagkain. Talagang nakakain siya na maganda. Yan. So yan po, abangan nyo guys. Magpapagawa tayo ng mga additional na kulungan na ganyan. Kaya lang, baka doon ko na ilagay sa likod. Plano ko pong i-pull out lahat itong kulungan na to.
And then doon natin ilalagay sa may area ng mga pato doon sa dulo. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan ko pinaplanong dalhin itong mga kulungan kasi masyado pong nag-aamoy dito kahit lagyan natin ng mga mga pinagkayasan ng kahoy yan. Nag-aamoy pa rin, so ipo-pull out natin ito lahat, ilalagay natin doon sa likod sa may area ng mga pato. Magbububong akong panibagong tolda ron. So doon lahat itong mga kulungan na ito ilalagay. So yan, abangan nyo guys. Ito po ang ating plano. And then ito po ay parang magiging breeding area na lang. So mga breeders na lang po nandito na nasa lupa lang sila. Kasi pagka sa lupa hindi masyado. Ibig sabihin naikakalat nila yung dumi nila. So hindi masyado nag-aamoy. Pagka nakakulong kasi, ayun, bagsak na ng bagsak. Ayan, ganyan nung nagiging itsura. Kaya medyo maamoy. Kahit takpan natin. Ito, ang ganda guys. Itong krosonado ko itira eh. Masyado maliksi oh. Lalaki to oh. Yan, lalaki yan. Certified na yan. Lalaki yan guys. Gusto ko itira to. Matigas na matigas oh. Ito yung pinakamatapang guys. Saka nakita nyo yung tindig nyo. Matapang, mataas. Yan, plano ko itira to. Itira natin yan. I-grow out natin yan. Yan. Pero pagka may nakaibig at binigyan tayo ng presyong hindi tayo makakatanggi, baka maibigay ko. Ayan. And ito yung mga kabir natin na breeders. Ayun, si Bogart. At yung ating mga hens, continuous pa rin ang kanilang egg. Ayan, so hindi sila huminto. Kahit ayun, lugon yung likod. Umiitlog pa rin. And yung nga lang yung mga shamo natin, ito si Dumpo Giant. Yan. Ito pa yung huminto. Yan, huminto sila sa pagbibreed. Ito yung ating dongtaw. Malapit na rin guys, abangan nyo. Siguro next month ay makapagbibreed na rin tayo ng dongtaw chicken. Si Diego. Yan po yung ating rooster na dongtaw, si Diego. Yan. And yung ating bidang-bidang si Dumpo Giant. Yan. Marami na rin anak na ibinibigay sa atin to. Yan, si Dumpo Giant. And yung ating mga Shamu Tanaka. Ayan, ating mga Tanaka. Lugon na lugon guys yo. Kaya ang pangit na kanilang balahibo ngayon kasi lugon na lugon. Kaya stop egging sila ngayon. Wala tayong nakukuha itlog ngayon. Stop breeding pala. And ito yung isa. Wala nang buntot pero nagpapalit na guys. Nagpapalit na yung kanyang buntot. Yan yung ating Tanaka. So pagka yan ay nakompleto na, yan, mag-umpisa na uli maglandi yan. At makapag-breed na naman tayo. Yan guys, ito hinati ko yung ating area ng mga Rhode Island, yung breeding area nila. Ay hinati ko muna. Pansamantala lang naman tong hati na to. Ayun, nilagyan ko lang ng net division. Ayun, division. Yan. Kasi doon sa kabila na yon ay ilalagay natin yung mga dumalaga nating kabir. Yung mga dumalaga na tayong kabir guys. Yan. Yan. So diyan ko balak sila ilagay. Kasi masyado na masikip sa kulungan. So ibababa na natin sa lupa. Yan. Hindi ko pa kasi maayos yung talagang range area nila. Doon din. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong plano ko ron. Ayan. So dito muna yung ating mga Rhode Islands. Anyway, hindi naman sila nangingitlog. Nag-stop silang umitlog guys. Ayan. Nag-stop umitlog itong mga to. So pinalit lang muna natin, hinati natin mansamantala para makapag mailalagay natin sa lupa yung mga dumalaga nating kabir. Ayan. So yan ang ipapakita ko sa inyo sa ayan guys. So yan, kunin natin sila at ilalagay natin sila dito. Ayan. Ano ka? Ba't kumito kayo mga itlog ha? Yan, nagkumito mga itlog itong mga to guys Kala ko itlog ng nakaraan kaya pinagsama-sama ko na uli kasi umiitlog doon sa kulungan. Kaya sinama ko ulit sila sa rooster. Kaya lang nung sinama ko yung rooster, huminto. Wala nang itlog. Pero itlog uli yan.
So ito nga ay balik tayo sa pure. Ayan, puro. Hindi naman na tayo nagko-cross ngayon. Ayan. Ayan guys, so ito yung ililipat natin dyan. Sila guys, ang lalaki no. Mga ano to, puro babaeng kabir na to guys. Mga pure. Puro pure kabir. Ano? Kita nyo ba yan? Matikas na matikas. Baba mo na. Kakain muna kayo. Napakakainin muna natin guys. So again, ang ating pakain ay Madre de Agua. 50, actually hindi to 50-50. 25% lang ang darak sa mais nito. And then 75% ang chopped Madre de Agua. Ayan. So, kakain muna sila guys. Bago natin sila i-transfer doon. Kasi yun lang ano na, tanghali na eh. Ayan. Okay, so. Ganda na, ayan. Okay, so. Napakalakas na rin kumain ng Madre de Agua nito mga to. Kaya kailangan na silang mailapag sa lupa. Mga future breeders natin ito. So ito ipipilian pa natin syempre. Hindi po lahat yan ay magiging qualify, maging breeder. Meron pa rin po yung iaalis natin. Ayan. Pipiliin lang po natin syempre yung malalaki, magaganda katawan, magaganda ang paa. Ayan. Ayan. Sige, kaya muna kayo at mamaya lilipat na kayo sa inyong bagong lugar. Ayan. Para makapagkalkal na kayo ng lupa. Ayan. So ito guys yung plano kong gawing ano. Ito yung plano kong gawing area ng mga ito yung mga ducklings natin guys. Ayan yung mga ducklings natin nakasama na sa malalaki. So ito guys, dito ko planong ilagay yung ating mga brooder, lahat ng kulungan dito ilalagay. So magtotolda tayo dito ng yung buo na yan ay totoldahan natin para dito sila lahat. Yan. Teka. Mayari kasi yan guys. So mga kulungan sa ibabaw, and then sa mga silong kasi katulad niyan no. Nakapanginginain pa rin yung mga pato. Yan. So ganyan po mangyayari niyan. Nasubukan ko naman guys na po pwedeng pagsamahin kasi nga ayun nga yung ilalagay natin dun sa area ng mga Rhode Islands ay matagal nang kasama yan ng mga pato. So nandyan lang sila. Dito na lumaki yan. So okay naman. Hindi naman sila nagkakasakit. As long as siguro naka-elevate sila at wala silang direct contact sa mga pato. Yan. Kasi nga ang problema sa mga pato guys, masyado itong malakas ang resistensya nila. So kahit may sakit na sila, kayang-kaya nila. Tapos yung sakit nila may hahawa nila sa manok na mas mahina ang resistensya. So yung manok po ang natitagibels. Ganun po kasi kalimitan ang nangyayari. Pero gagawin lang naman po natin dito ay nakakulong yung mga manok natin. Naka-elevate naman sila. Ayan. Pero hindi dyan maputik yan eh. Kaya dito tayo maglalagay guys. Yan dito. Ayan. And then yung kabuuan na yan ay magiging area pa rin yan ng mga pato. Kaya lang, makikishare lang po yung ating mga manok dito sa area na to. Anyway, parating naman na yung ating solar light. So, maliwanag to pagka nalagyan natin ng solar light. So, bububukan natin yan. Makita nyo yan guys, lagyan natin ng trapal dyan. Marami pa naman kawayan dyan. And then, meron pa akong makukuha kay Sir Severino. Babalikan ko yung mga natira ko doon. At nandun pa rin daw, pinapakuha niya sa akin. So, may mga pamoste pa tayo. Ayan o. Dumadami na yung ating mga pato guys. So, yung nandun sa kulungan, pag na-release ko pa dito, ayan o, dami na. I'm so excited, I just can't hide it guys. Ang ganda tignan yan guys, pag talagang namumutik-tik sa mga pato. Ayan. Abangan nyo guys yung ating mga plano. Ito po yung magiging area ng mga brooder, kulungan. Ayan. And, laki na rin ito guys. So, ito yung nauna nating kabir oh. Laki na rin. I-try kong isama ito doon. Try ko isama kung hindi sila mag-aaway. Para nasa lupa na sila. And si Fiona, ito yung ating Dong Tao hen. Yan si Fiona.
try ko rin isama ron kung hindi sila mag-aaway. Pero pag nag-aaway, ikukulong ko uli sila. Yan, kasi mas matatanda ito. Try lang natin mamaya. Ayan. Ayan guys, so nailipat na natin. So pakita ko muna dito bago tayo pumunta ron. So yung Brahma natin, ayan, nilipat natin dito. Mag-isa na lang siya rito. Dito yung kulungan ni Fiona at saka nung mas matanda nating kabir na babae. So dito natin nilagay si Brahma. Ayan, so dyan siya. And then yung sisiw kanina sinabi ko na siksikan na, lilipat natin dito. Ito sila. Ayan. Ito kasi dalawa defective natin dito guys. Ayan defective yan. Ay sorry, hindi makita. Ayan guys, defective yan. Balik ko ang paa Ayan Pero napakataba niyan. Napakataba niyan guys Malaman yan. Napakalakas kumain. Yun nga lang yung paa niya kasi bali. Bali na inborn hindi siya bali na pilay. Talagang pinanganak siya, na-hatch siya na ganyan talaga ang paa niya. Kala ko nga hindi makaka-survive yan pero lumaki ng ganyan And then yung isa ayun Ayun, balikurin na paa nun. Yan, and then ito yung iba. Okay na ayan, dalawang lalaki natin. Kasi ngayon lang sila nakaano sa maluwang kaya naglalaro ng ganyan. Pero laro lang yan. Mga kabir hindi naman aggressive masyado yung mga yan. Ito yung babae. So dalawa lang ang good na babae dito guys. Ayan Ito, good yan, good. Dalawa lang yung good na babae. So dalawa lang yung makakuha natin dito na i-grow out. Itong dalawang balikong pa naman sigurado kawali ang labas nito. Sa kawali ang diretso. Ayan kawawa naman Kaya lang ganyan talaga siya pinanganak guys And then itong dalawang lalaki na to, ayan, benta yan. Yan. Ito po ay 1 month mahigit na. 1 month mahigit guys, so baka may interesado dyan Ito nga pala. Ito po ay kabir din. Mga kabir. Pampalahi nyo kung gusto nyo Mga pure kabir yan. Binibenta na rin natin yung mga lalaki kasi nga dispose tayo lahat ng lalaki. Mga babae lang po ikikip natin sa ngayon. Ayan, baka maibigan nyo. Ayan po ay mahigit 1 buwan na. Ayan. Oy. Ayan. So PM lang po kayo guys. Kung gusto nyo po ng kabir na lalaki na 1 month. Hindi ko nandun yung records kasi. Basta mahigit 1 buwan na to. Itong mga to. Ayan. Ayan, punta tayo dun guys. Tignan natin yung sitwasyon ng mga nailipat natin doon. Ayan guys, nailipat na natin. So sinama na natin. Ayan. Sinama na natin yung dog tao, si Fiona. And then yung isa kanina na ayun yung mas matanda rin na pure kabir hen. Ayan. So yan, ayun po lahat po yan ay babae. Iniwan natin doon yung light Brahma na tandang. So para puro babae na lang sila dito. So ayan na. Ito po ang magiging future breeder natin. Siga si Fiona, siga. Yan, pero magiging friendship din yan. Sa umpisa lang yan, medyo may tension na nangyayari. Yan, ang matapang naman si Fiona, itong isa, duwag nga ito natatalo pa siya ng mga yan, kaya nakalayo siya nakalayo siya doon sa mga yan. Pero mag-aano rin niya, magbabati-bati din yan. Ayan, ang ganda. Ganda tignan Fiona ay nakapagkakalkal na Yan, so by next month ay po pwede na to kasi nagkakakak na rin to Yan, yan sila. Sabik na sabik sa lupa guys kasi napakatagal nilang nakakulong. Doon sila sa kulungan lumaki. Ngayon lang sila nakatikim ng lupa. Si Fiona Ang laki ng paa ni Fiona guys Ang laki talaga ng paa ni Fiona. Yan. Ang galing. And then dito nga. Yan. So, ito po yung mga Rhode Islands naman natin. 8 pirasong inahin yan. At saka yung isang rooster natin, si Kenny the Roger. Ayan. And then ayun yung mga hens natin. Ayun yung itlogan nila. Ayan. And then ito yung parents guys nung
Ito. Malabo. Ayan. So, yan po ang parents nito mga to. Ayan. Yan po ang parents. Kaya tignan nyo kamukhang kamukha ng mga inahin guys, oh. Kamukhang kamukha, oh. Sorry, hindi masyado makita. Ayan. Si Bogart ang tatay. So, ang gagamitin natin rooster dito, yung mga naka-standby natin dalawang rooster doon sa likod. Si Maximo at saka yung isa wala pang pangalan. Ayan, so yun po yung dalawa nating rooster na pure kabir din na gagamitin natin dito. Ayan. Okay, so alright. Ayan guys, oh. Ang ganda tignan, no? Pare-pares ang kulay. So again, lahat po yan ay pure kabir hens, dumalaga. Mga future hens natin. Yan. Lahat po yan. Pipilian natin ng pinakamaganda. Yan. Pinakamaganda. And then, meron pa nga po tayo mga sisiw doon. Mga pure kabir din yun. So, yun din po ay pipilian natin ng mga inahin ng gagawing inahin na pure kabir. So, ang target ko nga po, ang target ko ay makapag-produce tayo, mass production po tayo ng kabir chicken. So yeah, yan po ang plano nating padamihin. Ganun din po yung ating mga pato. And then so mga ilang shamu, kasi yung shamu naman po ay mga mamahaling manok yan. Pero ito talaga ang imamass produce natin. Itong mga kabir na to. Itong mga Rhode Islands na to guys, dumating ang panahon na magbibreed na po yan, ay sorry to say, i-dispose po natin lahat ng mga Rhode Islands natin. Yan. Kasi ito po, dito po ako napaibig. Dito ako napaibig sa mga kabir na to kasi talagang massive ang katawan nila. At napansin ko nga pala guys, ang mga kabir ay matibay sa sakit. Yan din po ang isa kong napansin. Compared po sa Rhode Island, ang Rhode Islands po ay sipunin. Ang mga kabir po, sa init, yung heat stroke po ang kanilang problema kasi nga sobrang taba nila. Mabilis silang tumaba. Kaya yun. Pero pagdating sa lamig ay matibay ang mga kabir. Si Piono. Guys, yan yung ating Dong Tao. Asawa ni Diego. Asawa ni Diego. Ayan. Saya nila. Oh. Saya nila. Ayan. So, hindi ko pa naayos yung talagang paglalagyan sa kanila. Kaya dito lang muna natin nilagay. So, yan. Abangan nyo lang guys at marami po tayong mga planong binabalak dito patungkol po sa ating pag-aalaga ng manok and sa pagpapato, syempre baboy, kambing. Ayan. Yan po ang ating pag-iigihin ngayon na gawin. Ayan. Ayan guys, so sana nag-enjoy kayo. Hanggang dito na lang po. Abangan nyo po yung mga susunod pa po natin mga dumalaga. Ayun, yung mga sisiw na yun at mabilis lang po sila lumaki. Ayan, sana po nag-enjoy kayo sa mga solid kabokals. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. And sa mga silent viewers, maraming salamat po. Sa mga bago po sa channel ko, kung nagustuhan nyo naman po ang ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo and then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos sa siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!